Gina's point of view. 25 taong gulang na kami ng kambal kong si Gianna. Ngunit hanggang ngayon, iilan lamang nakakaalam na kambal kami. Mula pa nung maliit kami, itinago na kami ng mga magulang namin sa pamilya ng papa ko. Bata pa lamang kami noon ang ipaliwanag sa amin ni mama na may mga taong hindi dapat basta pagkatiwalaan. Hindi man namin lubos na naiintindihan ang dahilan ng mga bata pa kami. Unti-unti rin naming nalaman ang katotohanan habang lumalaki kami. Ang pamilya kasi ni Papa, kilalang sakim sa pera at kapangyarihan. Hindi sila mabubuting tao at kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Dahil doon, ay pinili nila Mama at Papa na lumayo sa kanilang probinsya at magsimula ng panibagong buhay sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa kasamaang palad, maaga rin kaming naulila. Magkasunod na pumanaw sila Mama at Papa dahil sa isang malagim na aksidente. Mula noon ay kaming dalawa na lamang ni Gianna magkasama sa buhay. Mabuti na lamang at hindi kami tuluyang naiwang mag-isa. Dahil nariyan ang tanging kapatid ni Mama na si Tita Maylene. Siyang tumayong pangalawang magulang namin at hindi kami pinabayaan kahit hindi rin naman kalakihan ang kinikita niya bilang mananahi. Bukod kay Tita Maylene ay meron lamang isang taong nakakaalam ng sikreto naming magkapatid. At yun ay ang matalik na kaibigan naming si Lucas. Bata pa lamang kami ay magkasama na kami. Halos kapatid na ang turing niya sa aming dalawa. Kaya ipinagkatiwala sa kanya nila Mama at Papa ang lihim na meron kaming kambal. Tita, may itatanong sana ako. Napatingin siya sa akin at ibinaba ang tasa ng tsaa. Ano yun, Gina? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Bakit ba tinago nila Mama at Papa na kambal kami ni Gianna? Bata pa lang kami, yun ang bilin nila. Hanggang ngayon sinusunod pa rin natin yun. Pero hindi ko pa rin alam ang totoong dahilan. Hindi na kami mga bata, tita. Sa tingin ko panahon na para malaman namin ang lahat. Ilang sandali siyang hindi nagsalita na para bang pinag-iisipan niya kung handa na ba akong marinig ang katotohanan. Maya-maya'y napabuntong hininga siya. Matagal ko nang alam na darating ang araw na itatanong mo yan. Kung ganun, sabihin niyo na po sa akin. Alam mo namang galing sa napakayamang pamilya ang papa mo, di ba? Pero hindi mo alam kung gaano kasama ang mga taong iniwan niya. Anong ibig mong sabihin, tita? Mayaman ang pamilya ng papa niyo. Silang may-ari ng napakalaking negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga hotel, real estate companies, manufacturing firms, at kung ano-ano pang negosyo. Ngunit kasabay ng yaman nila yung pagiging sakim. Nang buhay pang lolo nyo, meron na siyang itinakdang kondisyon tungkol sa pagiging tagapagmana ng buong pamilya. Ano pong kondisyon? Iisa lamang ang kinikilalang pangunahing tagapagmana ng lahat ng ari-arian at negosyo ng bawat pamilya. Nagulat ako. Iisa lang? Yun ang tradisyon ng pamilya nila. Naniniwala ang lolo nyo na kapag higit sa isang tagapagmana ang namuno, magkakawatak-watak ang pamilya at masisira ang imperyo nila. Ang weird naman, anong masama kung kambal? Ayaw nila sa kambal. Para sa kanila malas yon. Nagsalubong ang kilay ko. Nang malaman ng papa nyo na kambal ang ipinagbubuntis ng mama nyo, natakot siya. Bakit? Dahil kilalang kilala niya na ang sarili niyang pamilya. Alam niyang kapag nalaman nilang kambal ang mga anak niya, hindi nila hahayaang lumaki kayong magkasama. Anong gagawin nila sa amin? Maaaring kunin nila ang isa sa inyo at iwan ng isa. O kaya naman pag-aagawan nila kung sinong kikilalaning tunay na tagapagmana. At mas malala pa ron, pwede kayong gamitin laban sa isa't isa habang lumalaki. Hindi ako makapagsalita. Mas alam ng papa niyo ang ugali ng pamilya nila. Kaya bago pa man kayo ipinanganak, napagdesisyonan na nilang lumayo. Iniwan nilang marangyang buhay para lamang maprotektahan kayong dalawa. Pero bakit kailangan pang ilihim na kambal kami? Dahil kapag iisa lang ang alam nilang anak ng papa nyo, wala silang hahanaping pangalawa. Napahawak ako sa noo ko. Ibig sabihin,
Sa loob ng 25 taon. Oo. Nagpapanggap kaming parang iisang tao? Tumango siya. Kaya hindi kayo pwedeng sabay na lumabas. Kaya iilan lang ang nakakaalam ng sikreto. At kaya paulit-ulit kayong binalaan nila mama at papa nyo na wag ipagsasabi ang katotohanan. Napayuko ako. Akala ko noon sobra lang silang nag-iingat. Hindi, Gina. Napatingin ako sa kanya. Buhay ninyo ang pinoprotektahan nila. Natahimik ako. Unti-unting nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat ng ala-alang hindi ko maintindihan nung bata pa kami. Kung bakit kailangan naming magpalitan ng lakad. Kung bakit hindi kami pwedeng sabay na sumama sa mga school activities. Kung bakit kahit ang pinakamalalapit naming kapitbahay ay naniniwalang nag-iisa lamang ang anak nila mama at papa. Tita? Oh? Alam ba ng pamilya ni Papa na buhay pa kami? Marahan siyang umiling. Ang alam nila, namatay na rin ang buong pamilya ng Papa niyo sa aksidenteng ikinamatay ng mga magulang niyo. Yan ang huling balitang narinig sa kanila. Napabuntong hininga ko. Kaya pala, ngunit kung sakaling malaman nilang buhay pala kayo, hahanapin nila kami? Tumango si Tita Maylin. At kapag nalaman nilang dalawa kayong kambal, magsisimula ang laban para sa mana at kapangyarihan. Kilala ko ang pamilya ng papa nyo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Maraming beses nang sinabi sa amin ni Tita Maylin na wag naming ipaalam sa kahit na sino na kambal kami. Kapag nasa labas ako ng bahay, si Gianna naman ang mananatili sa loob. Kapag siyang may lakad, ako naman ang nagbabantay sa bahay. Hindi kami sabay na lumalabas maliban na lamang kung kasama namin sila Tita Maylin at Lucas. Hindi man namin gusto ang ganong klase ng pamumuhay. Natuto rin kaming tanggapin yon. Mas mahalaga ang kaligtasan naming dalawa kesa sa anumang kagustuhan namin. Gayunpaman, magkaiba kami ng ugali. Kung si Gianna mahinhin, tahimik at mahilig umiwas sa gulo, ako naman ang kabaliktaran. Simula pa lamang nung mga bata pa kami, ako na ang unang sumusugod kapag may nangaapi sa kanya. Ilang beses na akong napatawag sa guidance office ng high school dahil nakikipag-away ako sa mga estudyanteng nangungutya sa kapatid ko. Hindi ko kasi kayang makita siyang umiiyak habang nananahimik lamang ako. Kahit ngayon ganun pa rin ako. Mas gugustuhin kong akong masaktan kesa makita kong may mangyaring masama kay Gianna. Isang umaga maaga akong nagising upang maghanda ng almusal. Habang nagpiprito ako ng itlog, narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Ate, inaantok na sabi ni Gianna habang kinukusot ang mga mata niya. Hindi na kita gigisingin sana dahil alam kong napuyat ka kagabi. Ngumiti rin siya habang umupo sa mesa. Nakatulog naman ako ng maayos. Lumabas din si Tita Maylin mula sa kwarto niya habang inaayos ang salamin sa mata. Ang aga naman ninyong dalawa. Kailangan po may delivery pa ako mamaya. Maliit lamang ang negosyo naming magkapatid. Gumagawa kami ng mga souvenirs, flower arrangements, at simpleng event decorations. Hindi man kalakihan ng kinikita namin, sapat naman yon upang matustusan ang pang-araw-araw naming gastusin. Si Gianna ang gumagawa ng mga disenyo, habang ako naman ang umaharap sa mga suppliers, customers, at deliveries. Yun ang naging sistema namin sa loob ng maraming taon. Habang kumakain kami ay biglang nagsalita si Tita Maylin. May sasabihin sana ako sa inyong dalawa. Napatingin kaming magkapatid sa kanya. Ano po yun, tita? Tanong ni Gianna. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kahapon, may nakita kong isang lalaki na paikot-ikot sa tapat ng bahay natin. Sino naman yun? Hindi ko kilala. Anong ginagawa niya? Hindi ko rin alam pero para bang may hinahanap. Napatingin ako kay Gianna at napansin kong bahagya siyang namutla. Tita, baka naman nagkamali lang kayo. Umiling si Tita Maylin. Hindi, 2 beses siyang bumalik. Humigpit ang hawak ko sa kutsara.
Kapag bumalik ulit yon, ako nang kakausap. Agad na umiling si Tita Maylin. Huwag kang padalos-dalos, Gina. Tita, paano kung may masama siyang balak? Wala pa naman tayong kasiguraduhan. Kahit na, ayoko lang na may kung sinong nagmamasid sa bahay natin. Tahimik lamang si Gianna habang nakayuko. Napansin ko yun kaya't marahan kong hinawakan ng kamay niya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako walang sino man na makakalapit sa'yo. Pagkatapos namin kumain ay naghahanda na akong umalis upang ihatid ang mga orders ng customer namin. Bago ako lumabas ng bahay, muli akong nilapitan ni Tita Maylin. Mag-iingat ka ha? Opo. At huwag mong kalilimutan ang bilin ko. Napangiti ako. Alin po ron? Huwag kang basta-bastang makikipag-away. Natawa ko ng malakas. Tita naman, hindi na ako bata. Iyan nga ang kinakatakot ko dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nawawalang pagiging palaban mo. Lumapit si Gian at marahang inayos ang kwelyo ng polo ko. Ate, huwag kang magpadalos-dalos sa init ng ulo mo. Tingnan natin. Ate, sige na nga. Natawa silang dalawa habang lumabas na ako ng bahay. Habang naglalakad ako sa kalsada, hindi ko maiwasang balikan sa isip ang sinabi ni Tita Maylin. Hindi ko alam kung sinong lalaking nakita niya sa paligid ng bahay namin. Ngunit pakiramdam ko ay may kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. At dahil ako ang unang lumabas, ako ang ate ni Gianna. At iisa lamang pinangako ko sa sarili ko. Ano man na mangyari, hindi ko hahayaang may sino mang manakit sa kambal kong buong buhay kong ipinangakong poprotektahan. Gianna's point of view. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Maraming bagay ang nagbago sa buhay naming magkapatid. Sa wakas natagpuan ko rin ang lalaking buong puso kong minahal. At iyon ay ang bilyonaryong negosyanteng si Julian. Hindi naging madali ang simula ng relasyon namin dahil magkaibang mundong kinalakihan namin. Isa lamang akong simpleng babae na lumaking nagsisikap sa buhay. Samantalang siya, isinilang sa isang mayaman at kilalang pamilya. Ngunit hindi naging hadlang ang agwat ng estado namin sa buhay. Pinatunayan ni Julian na tapat ang pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na niyaya niya akong magpakasal. Masayang naging kasal namin. Akala ko noon magsisimula na ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam na ang tunay kong pagsubok ay magsisimula lamang pagkatapos kong maging asawa ni Julian. Sa unang mga linggo ng pagsasama namin, maayos ang lahat. Mabait si Julian at ginagawa niyang lahat upang maging komportable ako sa bago kong tahanan. Ngunit bilang bagong CEO ng kanilang kumpanya, naging sunod-sunod ang business meetings niya. Pagbiyahe sa ibang bansa at pakikipagpulong sa iba't ibang investors. Madalas madaling araw na siyang nakakauwi at kung minsan naman, ilang araw siyang wala dahil sa trabaho. Naiintindihan ko naman siya. Alam kong ginagawa niyang lahat para sa kinabukasan naming dalawa. Ngunit habang abala ang asawa ko sa pagpapalago ng kanilang negosyo, ay unti-unti namang nagbabago ang pakikitungo sa akin ng pamilya niya. Umaga nun, sabay-sabay kaming nag-aalmusal sa mansyon. Tahimik lamang akong kumakain nang biglang magsalita ang binan kong si Doña Mercedes. Gianna, pakikuha naman ang kape ko. Agad akong tumayo. Sige po. Pagbalik ko inilapag ko ang tasa sa harapan niya. Hindi pa man niya natitikman ng kape, ay agad na siyang napakunot ang noo. Ito bang paraan ng pagtitimpla niyo ng kape sa bahay niyo? Napatingin ako sa kanya. May mali po ba? Napakatabang! Hindi mo man lang ba alam kung paano magtimpla ng disenteng kape? Nahihiya akong yumuko. Pasensya na po. Gagawa na lang po ako ng panibago. Huwag na! Mawawalan lang ako ng ganang uminom. Maingat kong kinuha ang tasa habang pilit na ngumiti. Ang akala ko matatapos na rin ang usapan. Ngunit nagsalita naman ang hipag kong si Sabrina habang umiinom ng juice. Hindi mo naman talaga masisisi si Ate Gianna, Mama. Lumaki siyang hindi sanay sa ganitong klase ng buhay. Siyempre, ibang nakasanayan nila, di ba? Natawa pa siya ng mahina.
Oo nga naman, dagdag ni Doña Mercedes. Hindi lahat ay pinanganak na may breeding. Siguro ganyan talaga kapag mahirap. Walang kaalam-alam sa buhay mayaman. Narinig ko rin ang mahinang tawa ni Vina na noon ay nakaupo lamang sa kabilang dulo ng mesa. Matagal ko nang kilala si Vina dahil siyang matalik na kaibigan ni Julian. Halos magkapatid ang turingan nila kaya't madalas siyang nasa mansyon. Ano ba kayo? Natatawang sabi nito. Bigyan niyo naman ng panahon sa Gianna. Mahirap talagang matutunan agad ang ugali ng mga taong nasa mataas na lipunan. Ngumiti lamang ako kahit masakit ang mga naririnig ko. Ayokong magkaroon ng gulo. Ayokong isipin ni Julian na hindi ko kayang pakisamahan ng pamilya niya. Maya-maya'y bumalik na si Julian sa hapag matapos ang usapan nila ng katawagan niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Wala. Sigurado ka ba dyan? Oo, ayos lang ako. Medyo sumakit lang ang tiyan ko kanina pero okay na ako. Napatingin ako sa biyenan ko na napairap lamang. Habang si Sabrina ay parang gustong matawa. Pagkaalis ni Julian papunta sa opisina ay tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ng tatlong babae. Malamig akong tiningnan ni Doña Mercedes. Huwag mong isipin na dahil pinakasalang ka ng anak ko ay tanggap na kita. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka magiging karapat-dapat na manugang. Napayuko ako. Opo. Biglang napataas ang boses ni Sabrina. Huwag ka puro opo. Nakakairita kang pakinggan eh. Nakakainis kang babae ka, no? Kala mo naman talaga napakabait mo. Napaatras ako ng bahagya samantala lumapit si Vina at ngumiti sa akin. Alam mo, Gianna, kung akong tatanungin mas bagay sana kay Julian ang babaeng kapantay niya ng estado sa buhay. Yung marunong makihalubilo sa mga negosyante at hindi nahihiyang humarap sa mga sosyal na tao. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kung hindi dahil ayokong bigyan sila ng dahilan upang lalo akong maliitin. Lumipas sa mga buwan at halos araw-araw ay ganun ang nangyayari. Kapag wala si Julian ay kung ano-anong utos ang ipinapagawa sa akin ni Doña Mercedes. Minsan ay pinapaulit niya ang paglilinis ng buong sala dahil may nakita raw siyang isang alikabok. Si Sabrina naman, halos ituring akong personal na katulong at kung magsalita ay parang wala akong sariling dignidad. Samantalang si Vina, hindi nawawalan ng pagkakataong iparamdam sa akin na mas kilala niya ang asawa ko kaysa sa akin. Maraming beses kong naisip na sabihin kay Julian ang lahat, ngunit tuwing susubukan kong magsalita ay naaalala ko ang pagbabanta ni Doña Mercedes. Isang gabi, matapos umalis si Julian para sa isang business trip sa Singapore, ay pinatawag niya ako sa library. Pagpasok ko ay seryoso siyang nakaupo habang nakatingin sa akin. Gianna, binabalaan kita. Nanlaki ang mga matakot na palunok ng laway. Bakit po? Ano po bang nagawa ko? Pinanlakihan niya ako ng mata. Kapag nagsumbong ka kay Julian tungkol sa kahit na anong nangyayari rito sa bahay, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging dahilan ng pagbagsak ng reputasyon niya. Kaya kung ayaw mong masira ang reputasyon niya, manahimik at sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko po maintindihan. Bakit ako po makakasira ng reputasyon niya? Marahan siyang ngumiti. Simple lang. Marami akong kakilala sa media at sa business world. Isang salita ko lang ay kaya kong gumawa ng eskandalong makakasira sa pangalan ng anak ko bilang CEO. At kapag nangyari yun, ikaw ang sisisihin niya dahil hindi ka marunong makisama. Napayuko ako. Wag niyo pong gawin yan. Kung ganon, manahimik ka. At hindi ka pwedeng magsumbong kay Julian. Naiintindihan mo ba? Opo. Mula noon ay tuluyan kong isinara sa dibdib ko ang lahat ng sakit. Pinilit kong manahimik alang-alang kay Julian. Ayokong masira ang pangalan ng lalaking buong puso kong minamahal. Dumaan pa ang mga araw. Paminsan-minsan ay nagkikita kami ni Gina sa labas.
Madalas ay sa maliit na cafe malapit sa shop namin. O kaya naman ay sa bahay ni Tita Maylin kapag alam naming wala ng ibang taong makakakita sa aming dalawa. Simula pa ng mga bata kami, yun ang nakasanayan namin. Hanggat maaari, iniiwasan naming makita kaming magkasama ng maraming tao. Dahil hanggang ngayon lihim pa rin ang katotohanang kambal kami. Isang hapon ay nagkita kami sa paborito naming cafe. Pagkaupo pa lamang namin ay agad niya akong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Hindi ko maiwasang mailang dahil pakiramdam ko ay para bang binabasa niya ang lahat ng nasa isip ko. Gianna, sigurado ka bang ayos ka lang? Parang ang payat mo na nitong mga nakaraang linggo. Napangiti ako kahit alam kong halatang pilit lamang yon. Ayos lang ako. Siguro napapagod lang ako sa dami ng mga inaasikaso sa bahay. Hindi siya agad nagsalita. Patuloy lamang niya akong tinititigan na para bang naghihintay siyang bawiin kong sinabi ko. Hindi ka ba pinapahirapan ng pamilya ni Julian? Mabilis akong umiling. Hindi, mababait sila sa akin. Tumaas ang isa niyang kilay. Sigurado ka ba dyan? Baka naman hindi tapos pinagtatakpan mo lang sila. Tumango ako habang pilit na pinipigilan ng pamumuo ng luha sa mga mata ko. Oo, mabait si Julian sa akin at wala kang dapat ipag-alala. Tanggap na tanggap nila ako at mahal ako ng pamilya niya. Medyo diet lang talaga ako ngayon. Napabuntong hininga siya bago marahang hinawakan ng kamay ko. Gianna, kambal kita. Kahit hindi ka magsalita, alam kong may bumabagabag sa'yo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng mag-isa. Mahigpit kong pinisil ang kamay niya at pilit na ngumiti. Wala talaga. Napapagod lang ako. Huwag ka nang mag-alala pa sa akin. Hindi na ako bata, ate. Hindi na siya nagpumilit pa. Nag-iba na lamang siya ng paksa. At nagkwentuhan kami tungkol sa negosyo namin noon at sa mga nakakatawang alaala ng mga bata pa kami. Ngunit habang pinagmamasdan niya akong tumatawa, hindi ko napansin ang pag-aalala sa mga mata niya. Hindi man niya alam ang totoong nangyayari sa loob ng mansyon ng pamilya ni Julian. Nararamdaman niyang may mabigat akong problemang pilit kong itinatago. Gina's point of view. Makalipas ang isang buwan, ay muli kaming nagkita ni Gianna sa bahay ni Tita Maylin. Akala ko gaya lamang ng mga dati naming pagkikita kung saan magkukwentuhan kami tungkol sa buhay at kakamustahin namin ang isa't isa. Ngunit pagpasok pa lamang sa sala, agad kong napansin na kakaiba ang itsura ng kakambal ko. Halatang mas pumayat, maputlang mukha at namamaga ang mga mata na para bang matagal nang umiiyak. Agad akong lumapit sa kanya. Gianna! Ano nangyari sa'yo? Mabilis siyang umiling. Wala. Agad na kumunot ang noo ko dahil imposibleng wala ang sinasabi niya. Huwag mo akong lokohin. Kambal mo ko. Nakikita ko pa lang ang mukha mo, alam ko nang may problema. Magsalita ka at sabihin sa akin kung ano ba nangyayari sa'yo. Hindi pa rin siya nagsalita. Lumapit si Tita Maylin at marahang hinawakan ang balikat ko. Gina, kausapin mo na siya. Kanina pa yan umiiyak. Napatingin muli ako kay Gianna. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang mga kamay niyang bahagyang nanginginig. Gianna, sabihin mo na sa akin ng totoo. Ano bang ginagawa nila sa'yo? Hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang yumakap sa akin at tuluyan ng humagulgol. Ate! Mahigpit ko rin siyang niyakap. Tama na. Sabihin mo sa akin ng lahat. Humihikbi siyang huminga ng malalim bago nagsimulang magsalita. Hindi nila ako tanggap. Sino? Ang pamilya ni Julian. Tahimik akong nakinig habang isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Sinabi niya kung papaano siyang maliitin ni Doña Mercedes sa halos araw-araw. Kung papaano siyang alipustahin ni Sabrina sa bawat pagkakataon. At kung papaano siyang paulit-ulit na iniinsulto ni Vina, ang matalik na kaibigan ni Julian,
na lihim palang may gusto sa asawa niya. Alam mo ba ate, minsan pinapaulit-ulit nila sa akin ang paglilinis ng buong bahay kahit naman malinis na. Kapag wala si Julian, kung ano-anong masasakit na salita sinasabi nila sa akin. Tinatawag nila akong mahirap, walang breeding, at hindi karapat dapat maging asawa ng anak niyang si Julian. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamao ko. Hinayaan mo lang? Napayuko siya. Ayokong magkaroon ng gulo, ate. At si Julian, wala ba siyang alam? Bakit parang hindi ka naman pinagtatanggol ng asawa mo? Umiling siya habang umiiyak. Walang alam si Julian dahil hindi ko sinasabi sa kanya. Bakit hindi mo sinasabi? Napapikit siya. Tinakot nila ako eh. Tinakot? Sinabi ni Doña Mercedes na kapag nagsumbong ako kay Julian, sisirain nila ang pangalan niya sa business world. Marami raw silang koneksyon at gagawin nilang dahilan ng pagiging mahirap ko para magkaroon ng iskandalo ang kumpanya ni Julian. Ayokong akong maging dahilan ng pagbagsak ng asawa ko, ate. Hindi na ako nakapagpigil. Tama na! Nagulat silang lahat sa taas ng boses ko. Napakabait mo, Gianna. Sobrang bait mo kaya't inaabuso ka nila. Pero ang pagiging mabait mo ay pagiging isang tanga na rin. Dahil hinahayaan mong ganyanin ka lang nila. Humihikbi siyang yumuko. Hindi ko na kaya, ate. Mahigpit kong hinawakan ang dalawang balikat niya. Hindi na nila ulit magagawa pa yan. Napatingala siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan akong ngumiti. Magpapalit tayo ng pagkakakilanlan. Nanlaki ang mga mata nila Gianna at Tita Maylin. Ano? Magkamukhang magkamukha tayo. Wala namang nakakaalam sa pamilya ni Julian na kambal tayo. Ako ang papasok sa mansyon bilang ikaw. Ate, hindi naman pwede yun. At bakit hindi? Baka mapahamak ka. Malawak akong ngumiti sa sinabi niya. Parang hindi mo naman ako kilala, Gianna. Tama na, Gina. Singit ni Tita Maylin. Delikado yan. Napalingon ako sa kanya. Tita, mas delikadong pabayaan nating patuloy nilang apihin si Gianna. Baka kung ano na lang mangyari kay Gianna. Natahimik na lamang silang dalawa. Muli akong tumingin sa kambal ko. Ikaw munang magpahinga rito. Dito ka muna sa bahay natin. Magpahinga ka dito kasama ni Tita Maylin. Pero ikaw, ngumiti ako. Akong bahala sa kanila. Ate, pupunta ako ron para ipaalala sa kanila na hindi lahat ng inaapi ay habang buhay na mananahimik. Tuturuan ko lang sila ng leksyon. Makalipas ang ilang araw ay naisagawa namin ang plano. Dahil halos wala ni isa mang nakakakilala sa katotohanang kambal kami, naging madali ang pagpapalit namin ng pagkakakilanlan. Habang nanatili si Gianna sa isang tahimik na bahay upang makapagpahinga at makabawi sa lahat ng emosyonal na pagod na dinanas niya, ako naman ang nagtungo sa mansyon ng pamilya Monteverde bilang si Gianna. Kinabukasan pagpasok pa lamang sa mansyon ay agad akong sinalubong ni Doña Mercedes. Mabuti naman at bumalik ka na. Akala ko kung saan ka na naman nagpunta eh. Para ka talagang aso kung saan-saan gumagala. Tahimik ko lamang siyang tiningnan. Maya-maya, ngumiti ako. May problema ba? Bigla siyang natigilan. Ano? Wala naman po kasi akong narinig na magandang bati mula sa inyo. Hindi nyo man lang ako binate dahil nakabalik na ang asong sinasabi nyo sa bahay na ito. Mabilis na kumunot ang kanyang noo. Bakit? Sumasagot ka na ngayon? Ngumiti lang ako. Kapag tamang sinasabi nyo, hindi ako sasagot. Pero kung mali na, syempre kailangan ko ring magsalita. Alangan namang manahimik na lamang ako habang kayo kung ano-ano sinasabi sa akin, di ba? Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Hindi pa man siya nakababawi, ay dumating naman si Sabrina. Ate Gianna, pakikuha nga ng bag ko sa kotse. Tumingin ako sa kanya. Bakit hindi ikaw ang kumuha?
Anong akala mo sa akin? Utusan mo? Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Dalawa naman ang kamay mo. Kaya mo namang kunin yun. Anong nangyayari sa'yo? Wala. At bakit mo naman na itanong yan, ha? Napanganga si Sabrina. Ang lakas na yata ng loob mo ngayong sumagot-sagot sa amin, Gianna. Wala kang karapatang sagot-sagutin kami. Dahil isa ka lamang hampas lupa. Sigurado akong inakit mo lamang ang anak ko para pakasalan ka niya. Galit na wika ni Doña Mercedes. Malakas akong natawa sa sinabi niya. Ganito pala nila itratong kapatid ko? Sa totoo lang nanggigigil ako ng sobra at parang gusto ko silang pagsasampalin isa-isa. At ano naman po kung isang hampas lupa lamang ako? Kasalanan ko ba kung nahulog sa akin ang anak mo? Bakit ka ba nakikialam? Pakialamerang biyanan ka, no? Anong sinabi mo? Walang hiya kang babae ka? Sasampalin niya na sana ako pero agad kong nahawakan ng kanyang pulsuhan. Oops! Teka lang! Wala kang karapatang saktan ako. Subukan mong ulitin to at sisiguraduhin kong lalapat sa pagmumukha mo yang kamay ko. Wala akong pakialam kahit biyanan pa kita. Dahil hindi ka namang karapat dapat irespeto. Masyado kang pakilamere. Matapos kong sabihin yun ay dumiretso na ako sa sinasabi ni Gianna na kwarto nilang mag-asawa. Pagkapasok ko ron ay agad akong humugot ng malalim na paghinga at saka ako napangiti ng malawak. Kinahaponan ay dumating naman si Vina. Ngumiti siya sa akin ngunit halatang may pang-iinsulto. Gianna, samahan mo naman ako mamili bukas oh. Baka sakaling matuto kang pumili ng disenteng damit. Marahan akong ngumiti. Ikaw na lang. Bakit? Kasi mukhang mas kailangan mo eh. Anong ibig mo sabihin? Tatanda ka nang nakasunod kay Julian kahit alam mong may asawa na siya. Biglang nawala ngiti sa mukha niya. Ano? Bingi ka ba? Kung may respeto ka sa sarili mo, tigilan mong pagdikit sa asawa ng iba. Hindi yung panay pang pagpunta mo rito habang nagbabaka sakali kang maaagaw sa akin ng asawa ko. Nababaliw ka na ba? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Malakas akong tumawa habang siya naman gulat na gulat sa reaksyon ko. Nakakatawa talagang babaeng to dahil nagpapangga pa siya. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Oo, ipinapaalam nyo na sa akin na matalik na magkaibigan lang kayo ni Julian. Pero narinig ko ang usapan yung tatlo ng biyanan ko. Pati na ng manugang ko na matagal mo nang minamahal sa Julian. At ikaw nga ang gusto ng biyanan ko na mapangasawa ng anak niya. Kaso wala Akong nanalo. Kaya hanggang dyan ka na lang. Tanaw-tanaw na lang sa asawa ko. Ang kapal ng pagmumukha mo magsalita ng ganyan. O bakit? Sino bang mas makapal ang mukha sa ating dalawa? Ikaw nga tong panay ang papansin sa asawa ko kahit hindi ka naman pinapansin. Ganyan ba yung sinasabi mong sosyal ang ugali ng isang mayaman? Halos hindi makapagsalita si Vina sa sobrang gulat. Sa loob lamang ng isang araw, nagulat ang buong pamilya Monteverde sa biglang pagbabago ng ugaling ng babaeng akala nila ay si Gianna. Ang dating tahimik at sunod-sunuran nilang manugang ay marunong na ngayong lumaban at sumagot sa tuwing inaapi. Pagsapit ng gabi, napalunok ako ng laway bago nakangiting sinalubong si Julian at niyakap. Siyempre asawa siya ng kapatid ko at ngayon, nagpapanggap ako bilang si Gianna at hindi ko maiwasang mailang. Pero kailangan kong gawin to para maipaghiganti ang kapatid ko. Kamusta naman ang trabaho mo? Ayos naman ako. Ikaw rito? Ayos na ayos lang din naman ako dahil hindi ako pumapayag na utus-utusan lang dito. Sabi ko sabay tingin sa biyanan ko. Nanlaki ang mga mata niya habang si Julia naman ay naguluhan. Ano? Wala. Ang sabi ko magbihis ka na. Aasikasuhin ko ang pagkain mo. Dumaan ang ilang araw na pamamalagi ko ron. Samantala, si Julian, nakita kong nagtataka na siya pero hindi naman siya nagsasalita. Siguro nagtataka na siya kung bakit tila nawala ang pagiging mahinhin ng asawa niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Julian's Point of View. Dumaan pang mga araw
At habang mas tumatagal, lalo kong napapansin ang maraming pagbabago sa asawa ko. Nung una inakala kong baka unti-unti lamang siyang nagkakaroon ng lakas ng loob dahil sa matagal niya ng pananatili sa pamilya namin. Naisip ko rin baka dati ay nahihiya lamang siya kaya tahimik siya sa halos lahat ng pagkakataon. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, ay mas lalo kong napapansing hindi lamang ugali niyang nagbabago. Maging ang maliliit na bagay na dati ay kabisadong-kabisado ko tungkol sa kanya. Tila nag-iba rin. Isang umagay sabay kaming nag-aalmusal sa dining room. Katatapos ko lamang ng online meeting sa mga investors namin sa Singapore. Kaya't medyo pagod pa ako nang maupo sa tabi niya. Habang kumakain, napansin kong halos maubos niya ng maanghang na spicy beef tapa na espesyal na ipinahanda ng chef namin. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. Love, napansin ko lang, hindi ba dati ayaw na ayaw mo sa maanghang na pagkain? Naalala ko pa nga noong minsan kumain tayo sa Korean restaurant, halos maiyak ka sa isang pirasong kimchi. Ngayon naman parang wala lang sa'yo ang sobrang anghang ng kinakain mo. Kailan ka pa nahilig sa ganyang pagkain? Sandali siyang natigilan bago uminom ng tubig. Napansin mo pala yon. Hindi ko rin alam kung bakit pero nitong mga nakaraang linggo, para bang nagbago yung panlasa ko. Dati nga hindi ko rin kayang kumain ng maanghang pero ngayon hinahanap-hanap ko na. Siguro habang tumatanda ang tao, nagbabago rin ang mga gusto niya. Natawa ako sa sinabi niya. Kung ganun, mukhang kailangan ko na rin mag-adjust. Akala ko kasi kabisado ko ng lahat ng gusto't ayaw mo. Ngumiti lamang siya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi ko na yun masyadong pinag-isipan. Ngunit makalipas ang ilang araw, may iba na naman akong napansin. Paborito ng asawa ko ang strawberry cheesecake. Sa tuwing lalabas kami noon, yun palaging ino-order niya. Ngunit nang minsang dumaan ako sa isang kilalang pastry shop ay bumili ako ng strawberry cheesecake para sa kanya bilang simpleng sorpresa. Pag uwi ko sa mansyon, ay agad ko yung inilapag sa harapan niya. Love, dumaan ako sa paborito mong pastry shop. Naalala kong matagal ka nang hindi nakakakain ng strawberry cheesecake kaya't binili ko ito. Napatingin siya sa cake bago bahagyang ngumiti. Salamat. Napansin kong maliit na piraso lamang ang kinain niya. Hindi ba masarap? Hindi naman sa ganon. Bakit parang wala kang ganang kainin? Napakamot siya sa ulo bago sumagot. Ewan ko rin, parang mas gusto ko na ngayon ng chocolate cake. Natawa na lang ako kahit na sa totoo lang, nakakapagtaka ang pagbabago niya. Ang dami talagang nagbabago sa'yo ah. Ngumiti lamang siya. Hindi naman yun naging malaking bagay sa akin. Ang mahalaga, masaya siya. Ngunit isang pangyayari ang tuluyan talagang nagpaisip sa akin. Kinabukasan ay maaga akong umuwi mula opisina dahil kinansela ang huling meeting ko. Pagpasok ko sa mansyon, nadatnan kong nagkakagulong ilang kasambahay sa hardin. Anong nangyari? Tanong ko sa isa sa mga security guard. Sir, nadulas po si Ma'am Sabrina kanina. Muntik na po siyang matumba sa hagdanan sa may garden. Napatingin ako kay Sabrina. Ayos ka lang ba? Bago pa siya makasagot, ay bigla siyang nagsalita. Hindi ako natumba dahil sinaloko ni Gianna. Napatingin ako sa asawa ko. Talaga? Tumango si Sabrina kahit halatang hindi pa rin siya makapaniwala. Oo, ang bilis niyang kumilos. Akala ko nga mahuhulog na ako pero bigla niyang nahawakan ang braso ko. Napangiti ako habang lumalapit kay Gianna. Ang galing mo naman pala. Ngumiti lamang siya. Nagkataon lang. Napailing ang security guard. Hindi po nagkataon yon, sir. Yung pagkakahawak po ni Ma'am ay parang sanay na sanay po siya sa self-defense. Kasi ganun po yun, mabilis ang kilos. Napatingin ako sa asawa ko. Love, kailan ka pa natutong gumawa ng ganung galaw? Napansin kong tila naghahanap siya ng isasagot. Minsan kasi nanood ako ng mga video sa internet. Sinubukan ko lang gayahin. Hindi yata sapat ang panonood lang ng videos para maging ganun kabilis ang reflexes mo. Baka sinwerte lang ako. Hindi ko na siya pinilit. Pero simula nun ay hindi na nawala sa isip ko ang tanong na yon. Kinagabihan, magkatabi kaming nakaupo sa balkonahin ng silid namin. Tahimik naming pinagmamasdan ng hardin habang umiinom ng mainit na kape. Bigla akong napangiti. Love, alam mo ba?
Napapansin kong ang dami mong ipinagbago nitong mga nakaraang linggo. Dati halos kailangan pa kitang piliting magsalita kapag may problema ka. Ngayon marunong ka nang sumagot kapag may nagsasalita ng hindi maganda sa'yo. Napapansin ko kasi minsan, may mga hindi magandang nasasabi sa'yo si mama pero pinapalampas mo lang yun. Ngayon talagang sumasagot ka na. Dati halos hindi ka marunong magbiro. Pero ngayon ikaw na ang unang nangaasar sa akin. Minsan nga nahuhuli na kitang tumatawang mag-isa. Napatingin siya sa akin. Masama ba yon? Mabilis akong umiling. Hindi. Sa totoo lang mas gusto kitang nakikitang ganyan. Noon kasi pakiramdam ko lagi kang natatakot na baka may magalit sa'yo. Ngayon parang mas kampante ka na at mas malaya mong naipapakita ang sarili mo. Tahimik lamang siyang nakikinig kaya't nagpatuloy ako sa pagsasalita. Alam mo, matagal ko nang hinihiling na sana matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ko kasi gusto na lagi kang nagpaparaya sa ibang tao. Kaya ngayong nakikita kong kaya mo nang magsalita at lumaban kapag kinakailangan, mas gumaan ang loob ko. Pakiramdam ko, mas masaya ka na ngayon kaysa dati. Napangiti siya ngunit tila may bahid na lungkot ang mga mata niya. Kung sakaling magbago ang isang tao, mamahalin mo pa rin ba siya? Napangiti ako bago marahan kong hinawakan ang kamay niya. Hindi naman ako nahulog sa iyo dahil lang sa ugali mo. Minahal kita dahil ikaw si Gianna. At kahit magbago pa ang mga paborito mong pagkain, ang paraan ng pagsasalita mo o ang mga hilig mo sa buhay, hindi naman magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Sa katunayan, habang mas nakikita kong natututo kang ipaglaban ang sarili mo, mas lalo kitang hinahangaan bilang asawa ko. Mabagal siyang tumangot, marahan ding ngumiti. Pero gusto kong malaman, may ginawa na ba sa iyong masamang pamilya ko? Si mama at ang kapatid ko? Wala, kaya wag mo na akong intindihin pa. Sigurado ka ba dyan? Oo nga, kaya wag ka na makulit pa. Hindi ko alam na ang babaeng nakangiti sa harapan ko ay hindi pala ang asawa kong si Gianna. Habang lalo kong hinahangaan ang katatagan at tapang na ipinapakita niya, hindi ko namamalayang unti-unti na pala akong nahuhulog sa personalidad ng kakambal nitong si Gina. At iyon ang simula ng mga pagbabagong hindi ko kailanman inaasahang mangyayari sa buhay naming mag-asawa. Gina's point of view. Makalipas ang ilang linggo ay lalong gumaan ang loob ko. Dahil sa tuwing tinatawagan ko si Gianna, ay palagi niyang sinasabing maayos na siya. Madalas pa nga niya akong tawanan kapag sinasabihan ko siyang huwag kalimutang kumain sa tamang oras. Paulit-ulit niyang pinapangako sa akin na unti-unti na siyang bumabangon at handa na siyang magsimula ulit. Dahil doon ay naniwala akong tama ang naging desisyon naming ilayo muna siya sa mansyon. Akala ko sapat na ang katahimikan ng probinsya para unti-unting maghilom ang sugat na iniwan sa kanya ng pamilya Monteverde. Nang araw na yun ay maaga akong nagising dahil balak kong dalhan siya ng mga paborito niyang pagkain. Dumaan pa ako sa palengke upang bumili ng sariwang prutas at ng paborito niyang bibingka. Habang nagmamaneho ko papunta sa bahay na tinutuluyan niya, ay hindi ko maiwasang mapangiti dahil naisip kong matutuwa siya kapag nakita niya mga dala ko. Sigurado akong magagalit na naman yun dahil ang dami kong binili. Natatawa kong sabi sa sarili ko. Tapos sasabihin na naman niyang masyado akong magastos. Pagdating ko sa bahay ay agad akong bumaba ng sasakyan habang bitbit ang dalawang paper bag. Gianna, buksan yung pinto. Ang dami kong dalang pagkain. Huwag mo sabihin na tutulog ka pa rin hanggang ngayon ha. Walang sumagot. Napangiti pa ako nung una. Hoy, alam kong naririnig mo ako. Huwag mo akong pinagtitripan ha. Muli akong kumatok. Ngunit nanatiling tahimik ang buong bahay. Unti-unti akong kinabahan. Kinuha kong ekstrang susi na ibinigay sa akin ni Tita Maylin at mabilis kong binuksan ang pinto. Gianna! Nakapatong pa sa mesa ang isang baso ng tubig at may nakatiklop na puting papel sa tabi nito. Ngunit hindi ko muna yun pinansin. Gianna! Nasaan ka? Isa-isa kong binuksan ang bawat silid habang patuloy siyang tinatawag. Nang marating ko ang kwarto ay para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Nanlambot ang mga tuhod ko. Nahulog sa sahig ang mga paper bag na dala ko at nagkalat ang lahat ng pagkain. Sa kwarto, nakabitin si Gianna. Hindi.
Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. Gianna! Mahigpit ko siyang niyakap kahit alam kong wala na siyang buhay. Hindi to totoo. Naririnig mo ba ako? Gumising ka. Tama na yung biro mo. Hindi na to nakakatuwa. Ano ba trip mo? Ayoko ng ganito. Paulit-ulit ko siyang niyog-nyog ngunit wala na siyang tugon. Hindi ko na malayang halos mawalan na ako ng boses sa kakaiyak. Doon ko lamang napansin ang nakatiklop na liham na may nakasulat na pangalan ko. Nanginginig pa ang mga kamay kong binuksan yon. Ate Gina, kung binabasa mo ng sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Ang akala mo naging maayos na ako dahil yun na ipinakita ko sa inyong lahat. Pero nagsinungaling ako. Araw-araw kong sinusubukang lumaban. Pero pakiramdam ko unti-unti na akong nilalamon ng sakit at takot. Hindi ko na kayang bumalik sa mansyon. Hindi ko na kayang harapin ang mga taong sumira sa pagkatao ko. Kahit wala na sila sa tabi ko, naririnig ko pa rin ang bawat salitang ipinupukol nila sa akin. Hanggang ngayon pakiramdam ko wala pa rin akong halaga. Hindi ko na napigilang mapahagulgol habang binabasa ang bawat salitang isinulat niya. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mong lahat para iligtas ako. Ikaw ang pinakamabuting kapatid na maaaring hilingin ng kahit na sino. Ako lang talagang naging mahina. Pasensya na kung hindi ko kinaya ang laban na gusto mong ipaglaban para sa akin. Sana balang araw mapatawad mo ko. Halos hindi ko na mabasa ang huling bahagi dahil sa mga luhang patuloy na pumapatak sa papel. May isa pa akong huling pakiusap. Huwag mo nang hayaang may iba pang babaeng maranasan ng pinagdaanan ko. Ilabas mo ang katotohanan. Huwag mong hayaang manatiling nakatago ang tunay nilang pagkatao. Mahal na mahal kita, ate. Maraming salamat dahil mula pagkabata hanggang sa huling sandali ng buhay ko, hindi mo ko iniwang nag-iisa. Napaluhod ako sa sahig habang mahigpit na yakap ang liham. Hindi! Hindi mo dapat ito ginawa, Gianna. Ang akala ko ligtas ka na. Ang akala ko unti-unti ka nang gumagaling. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pa rin kasakit ang lahat? Bakit hindi mo ko tinawagan? Bakit hindi mo ko hinayaang tulungan ka pa? Maya-maya'y dumating sila Tita Maylin at Lucas matapos kong matawagan ang mga ito. Nang makita nilang kapatid ko ay pareho silang napaiyak. Lumapit si Tita Maylin at mahigpit akong niyakap habang halos mawala na rin siya ng lakas. Gianna! Nanginginig ang boses na sambit ni Tita Maylin. Umiiyak akong umiiling. Kasalanan ko ito, tita. Akala ko sapat nang mailayo ko siya sa mansyon. Akala ko magiging maayos na siya pero hindi pala. Durog na durog pa rin pala siya sa loob niya. Mahigpit na hinawakan ni Tita Maylin na magkabilang balikat ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lahat para sa kapatid mo. Ngunit kahit anong sabihin nila, hindi ko na maalis ang matinding pagsisisi sa dibdib ko. Ako ang nagsabing ligtas na siya. Ako ang naniwalang magiging maayos na siya. At ako rin ang huling taong nakausap niya bago siya tuluyang sumuko. Mabagal akong tumayo at muling tumingin sa walang buhay na katawan ng kambal ko. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamao ko. Gianna, ipinangako ko sa iyo noon na poprotektahan kita. Nabigo ako. Hindi ko na maibabalik ang buhay mo. Pero may isang bagay akong maipapangako sa iyo. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumingin sa labas ng bintana. Noong una ang plano ko lang turuan ng leksyon ng pamilya Monteverde para maranasan nilang sakit na pinadama nila sa iyo. Pero nagbago ng lahat. Hindi na sila basta't matututo ng leksyon. Sisiguraduhin kong malalaman ni Julia ng buong katotohanan. Ilalantad kong tunay na mukha ni Doña Mercedes, ni Sabrina, at ni Vina. At kapag dumating ang araw na yun, wala na silang maitatago at wala na silang matatakbuhan.
Sa araw na yon, kasabay ng paglisan ng pinakamamahal kong kambal ay tuluyan na ring namatay ang maawain at mapagpatawad na bahagi ng pagkatao ko. Ang natira na lamang ay isang kapatid na handang gawin ang lahat upang makamit ang hustisyang ipinagkait kay Gianna. Isang linggong lumipas matapos naming ilibing si Gianna. Pakiramdam ko'y napakahaba ng bawat araw na lumilipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang kambal kong lumaking kasama ko sa hirap at saya. Maraming beses kong gustong umatras sa plano namin. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang sulat na iniwan niya ay mas lalo lamang tumitibay ang loob ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Kung hindi ko ilalaban ang hustisyang ipinagkait sa kanya, sino pang gagawa nun? Maaga akong bumalik sa mansyon ng pamilya Monteverde. Bago ako bumaba ng sasakyan, huminga muna ako ng malalim habang tinitingnan ang napakalaking bahay na naging dahilan ng unti-unting pagkawasak ng kapatid ko. Gianna, pangako ko, hindi masasayang ang lahat ng tiniis mo. Pagkapasok ko sa loob, ay agad akong sinalubong ng isa sa mga kasambahay. Ma'am Gianna, mabuti naman po't nakabalik na kayo. Halos 1 linggo po kayong hindi nakita ni Sir Julian. Ngumiti lamang ako. Nagbakasyon lang ako sa probinsya. Hinahanap-hanap po kayo ni Sir eh. Tumango ako bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man ako nakararating sa hagdan, ay bumukas na ang pintuan ng opisina ni Julian. Pagkakita pa lamang niya sa akin ay mabilis siyang lumapit. Gianna! Huminto ako sa paglalakad. Seryoso niyang pinagmasdan ng mukha ko bago siya nagsalita. Nasaan ka ba nang galing? 1 linggo kitang hindi matawagan. Nag-aalala na ako sa'yo. Halos lahat ng alam kong pwede mong puntahan na pinuntahan ko na. Bakit hindi ka man lang nagsabi na aalis ka pala? Pilit akong ngumiti. Pasensya ka na. Biglaan lang kasi ang pagpunta ko sa probinsya eh. Gusto ko lang mapag-isa. Kaya hindi ako nakapagsabi sa'yo. Alam mo bang halos hindi ako makatulog kakaisip kung may nangyari na ba sa'yo? Kahit isang simpleng text o tawag lang sana para lang alam kong ligtas ka. Pasensya na talaga. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay bigla niya akong hinila papalapit at mahigpit akong niyakap. Nanlaki ang mga mata ko. Nanigas ang buong katawan ko dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi pa ako kailanman niyakap ng isang lalaking hindi ko naman kasintahan. Ngunit mas lalo akong nabigla nang maramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong kinuyom ang mga kamao ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Tanong ko sa sarili ko. Mabilis ko ring itinaboy ang isip na yon. Asawa siya ng kapatid ko kaya't dapat hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Nandito ako para ipaghiganti ang kapatid ko. Ngunit habang yakap niya ako ay hindi ko maiwasang maunawaan kung bakit gano'n na lamang kamahal ni Gianna ang lalaking ito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, malinaw na tapat si Julian sa asawa niya. Marahan niya akong binitawan bago hinawakan ang magkabilang balikat ko. Huwag mo nang uulitin yun ha. Kahit gaano ka kapagod o kagulong isip mo, sabihin mo lang sa akin. Magkasama tayong haharap sa problema. Napakurap ako ng ilang beses bago tumango. Oo, hindi na mauulit. Ngumiti siya ng malawak. Mabuti. Kailangan ko nang umalis dahil may meeting pa ako sa opisina. Pagbalik ko mamayang gabi, sabay tayo maghahapunan ha. O sige. Bago siya umalis ay muli niya akong tiningnan na para bang gusto niyang tiyaking maayos na talaga ako. Pagkalabas niya ng mansyon, ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi pwede to. Mahina akong bulong sa sarili ko. Kailangan kong tandaan kung bakit ako naririto. Naglakad ako papunta sa sala upang uminom ng tubig. Ngunit gaya ng inaasahan ko, wala pang 5 minuto ay dumating na si Doña Mercedes at Sabrina. Nakaupo si Doña Mercedes sa sofa habang malamig ang tingin sa akin. Nakabalik ka na pala. Akala ko naman tuluyan ka nang umalis. Sayang naman. Umupo ako sa kabilang sofa at mahinahong sumagot. Nagbakasyon lang ako. Napairap si Sabrina. Napakasarap talaga ng buhay mo, no? Samantalang yung asawa mo halos mabaliw na sa paghahanap sa'yo. Ngumiti ako ng mapang-asar.
Hindi ko naman kasalanan kung mahal ako ng asawa ko. Biglang kumunot ang noo ni Sabrina. Sumasagot ka na naman? Totoo naman ang sinasabi ko ah. At ano naman kung sumasagot ako? Biglang nagsalita si Doña Mercedes. Napapansin kong lumalaki ng ulo mo nitong mga nakaraang linggo. Mukhang nakakalimutan mo na kung sino ka sa bahay na ito ah. Diretso ko siyang tiningnan. Hindi ko po nakakalimutan. Pero mukhang kayong nakakalimot na tao rin ako. At hindi laruan na pwedeng utusan at alipustahin. Asawa ko ni Julian, kaya't may karapatan ako rito. Dapat nga wala kayo rito kasi may asawa na siya eh. Nanlaki ang mga mata niya. Ano sinabi mo? Maliwanag naman yata yung sinabi ko eh. Hindi mo pa rin naiintindihan? Tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Napakawalang galang mong babae! At kayo po, kailan niyo ako nirespeto? Halos manginig siya sa galit, pero wala akong pakialam. Nang dahil sa kanila, kinitil ng kapatid ko ang sarili niyang buhay. Akala ko okay ng lahat pero malalim na sugat pa lang dinulot nila sa kapatid ko. At kinimkim yun ni Gianna. Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. At wala rin ho kayong karapatang apihin ako. Sa sobrang galit ay bigla niyang itinaas ang kamay niya at malakas akong sinampal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong sala. Napailing ang ulo ko ngunit dahan-dahan ko yung ibinalik habang diretsyong nakatingin sa kanya. Ngumiti ako ng malawak. Tapos na po ba kayo? Lalo siyang nagalit. Ano? Sa pagkakataong yun ay hindi na ako nagdalawang isip. Itinaas ko rin ang kamay ko at ibinigay sa kanya ang kaparehong lakas ng sampal na ginawa niya sa akin. Napaatras si Doña Mercedes habang hawak ang sariling pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Gianna! Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinampal si Mama? Marahan kong ibinaba ang kamay ko. Hindi ako ang unang nanakit, kaya bakit ka sa akin nagagalit? Hindi pa man sila nakakasagot, ay biglang narinig namin ang pamilyar na boses mula sa may pintuan. Anong nangyayari dito? Sabay-sabay kaming napalingon. Nakatayo ron si Julian. Mukhang nakalimutan niya ang ilang mahahalagang dokumento kaya't bumalik siya sa mansyon. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa namumulang pisngi ng mama niya. Halatang hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Anong nangyari? Bago pa makapagsalita si Sabrina, naunahan ko na siya. Sinampal ako ng mama mo kaya't sinampal ko rin siya. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Hindi siya nagsalita pero hindi rin siya nagalit. Bakit ka nananakit, Mama? Ano? At talagang ako pang tatanungin mo ng ganyan? Bakit kinakampihan mo pang babaeng yan? Sigaw ng kanyang ina. Dahil asawa ko siya. At matagal ko nang napapansin na parang may mali pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasabi sa akin. Pero ngayon, napagtanto ko na talagang hindi niyo pa rin matanggap ang asawa ko. Kaya ganyan ang trato niyo sa kanya. Galit na sambit ni Julian. Kuya, huwag kang ganyan magsalita kay Mama. Manahimik ka, Sabrina. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ngayon ko lang nalaman na matagal na palang napapansin ni Julian na may mali. Ngunit hinintay niya lang na magkwento sa kanyang kapatid ko. Sa pagkakataong to, hindi ko maiwasang humanga kay Julian at hindi ko maiwasang mainis sa sarili ko dahil doon. Makalipas ang 2 araw ay lalo lamang bumigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko'y wala na akong karapatang manatili pa sa mansyon habang patuloy kong niloloko si Julian. Hindi niya alam na ang babaeng kasama niyang kumakain, kausap at natutulog sa iisang silid ay hindi na ang asawa niyang si Gianna. Sa bawat pagkakataong nakikita kong pagmamahal at pag-aalala sa mga mata niya, ay lalo akong kinakain ng konsensya. Naalala kong huling bilin ng kapatid ko sa liham niya. Gusto niyang lumabas ang katotohanan. At alam kong dumating na ang tamang panahon upang sabihin ang lahat. Gabi na noon, nakahiga na kami sa magkabilang gilid ng kama. Hindi ako dinadalaw ng antok. Nakatingin lamang ako sa kisame. Habang paulit-ulit na iniisip kung paano ko sisimulan ang sasabihin ko. Maya-maya'y bumuntong hininga ako ng malalim. Napalingon sa akin si Julian. Love, hindi ka pa rin ba makatulog? Kanina ka pa pabalik-balik sa higaan ah.
May problema ba? Napapansin ko parang may gusto kang sabihin sa akin pero lagi mong pinipigilan ng sarili mo. Kung may bumabagabag sa isip mo, sabihin mo lang. Makikinig ako. Unti-unti akong napaupo sa kama. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakayuko. Julian, may kailangan akong aminin sa iyo eh. At pagkatapos kong sabihin ng lahat, naiintindihan ko kung baka kamuhian mo na ako. Kumunot ang noon niya at tuluyan na ring umupo. Bakit naman kita kakamuhian? Ano bang nangyayari? Kanina kapag ganyan eh, kinakabahan na tuloy ako sa'yo. Huminga ako ng malalim bago tuluyang tumingin sa kanya. Hindi ako si Gianna. Natawa siya ng mahina. Ano bang klaseng biro yan? Hindi ako ngumiti. Nanatili lamang akong seryoso habang nakatingin sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Sandali. Anong ibig mo sabihin? Ako si Gina. Ako ang kakambal ni Gianna. Para siyang natigilan. Kambal? Tumango ako. Oo. Matagal nang lihim ang tungkol sa aming dalawa. Tanging si Tita Maylene at ang matalik naming kaibigan na si Lucas lang ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam dahil may dahilan kung bakit. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi. Imposible yan. Pero kung ganun, nasa na si Gianna? Naramdaman kong muli akong pinanghinaan ng loob. Mabagal akong napayuko. Wala na siya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Patay na si Gianna. Hindi na niya napigilang tumayo. Huwag kang magbiro ng ganyan, Gina. Nasaan ang asawa ko? Napaluha na ako. Hindi ako nagbibiro. Mabagal kong inilabas ang cellphone ni Gianna mula sa bag na matagal kong itinago. Ilang linggo matapos naming mailayo siya dito sa mansyon, natagpuan ko siyang wala ng buhay sa bahay namin ni Tita Maylene, kung saan kami nakatira. Nag-iwan siya ng sulat para sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil hindi na rin niya kayang ipagpatuloy ang laban. Sinabi rin niyang ayaw niya nang bumalik sa mansyon dahil kahit wala na siya rito, naririnig pa rin niya ang lahat ng masasakit na salitang ipinukol sa kanya. Napahawak si Julian sa ulo niya. Hindi to pwede. Tumulo na rin ang luha ko. Nung una akala ko gumagaling na siya. Akala ko sapat nang mailayo ko siya sa pamilya mo at makapagigante kahit papano. Hindi ko alam na sa loob pala niya, unti-unti na siyang sumusuko. At pagkatapos niyang mailibing, bumalik ako rito at nagpanggap bilang siya. Gusto kong ipatikim sa pamilya mong sakit na ipinadama nila sa kapatid ko. Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Maya-maya, iniabot ko sa kanya ang cellphone. May kailangan kang makita. Kinuha niya yon habang nanginginig ang mga kamay. Pinindot kong isang video. Lumabas sa screen ng mukha ni Gianna habang lihim na kinukuhanan ng nangyayari sa sala. Narinig namin ang boses ni Doña Mercedes. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa anak ko. Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring mahirap na babae na walang breeding. Kasunod nun ay ang boses ni Sabrina. Huwag kang umasang tatanggapin ka namin. Ang trabaho mo lang dito, sundin ang lahat ng gusto namin. Pagkatapos ay lumitaw naman si Vina. Kung may hiya ka pa sa sarili mo, ikaw na mismong lumayo kay Julian. Hindi ka bagay sa kanya, no? Hindi lang iisang video na nandoon. Isa-isang pinanood ni Julian ang lahat. May video kung saan pinapahiya nila si Gianna habang kumakain. May video kung saan pinagsasalitaan siya ni Sabrina. May video ring palihim na kinukuhanan habang umiiyak mag-isang asawa niya sa silid. Habang tumatagal lalo kong nakikitang namumula ang mga mata ni Julian. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone hanggang sa halos mabasag na yon. Habang nangyayari ang lahat ng to, wala akong alam. Umiiyak siyang napaupo sa gilid ng kama. Bilang asawa niya dapat ako ang unang poprotekta sa kanya. Pero wala akong nagawa dahil hindi ko alam.
Pinabayaan kong mag-isa niyang pasanin ang lahat. Lumapit ako sa kanya. Hindi mo kasalanan. Umiling siya. Hindi, Gina. Kasalanan ko. Hindi ko napansin na unti-unti na pala siyang nasisira. Akala ko masaya siya rito sa bahay. Dapat pala kinausap ko na siya simula nang maghinala kung may hindi tamang nangyayari. Napapikit siya habang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Ipinapangako ko sa iyo. Pananagutin ko lahat ng may kasalanan sa pagkamatay ng asawa ko. Kinabukasan ay sabay-sabay sana kaming mag-aalmusal. Tahimik na nakaupo sila Doña Mercedes, Sabrina at Vina habang naghihintay ng pagkain na akala mo kabilang sa pamilya. Bigla na lamang dumating si Julian. Hindi siya umupo at diretsyo lamang siyang tumingin sa kanilang tatlo. Mama, Sabrina, at ikaw Vina. Gusto kong umalis na kayo sa bahay kong ito. Natigilan silang lahat. Ano? Gulat na tanong ni Doña Mercedes. Sinabi kong umalis na kayo rito. Sigaw ni Julian. Tumayo si Sabrina. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Galit na galit siyang tumingin sa kanilang tatlo. Nalaman ko ng lahat ng ginawa niyo kay Gianna. Biglang namutla ang tatlo. Anong sinasabi mo? Nanginginig nitong tanong. May mga video akong napanood kagabi. Lahat ng pang-api niyo sa asawa ko alam ko na. Mali ang iniisip mo. Depensa ni Doña Mercedes. Huwag na kayong magsinungaling. Dahil sa inyo, namatay ang asawa ko. Nanahimik ang buong dining room. Habang nagkakagulo ang tatlo sa pagpapaliwanag, ay tahimik lamang akong nakaupo sa isang sulok. Nakangisi akong nakatingin sa kanilang tatlo. Pagsapit ng hapon ay magkasama kaming nagtungo ni Julian sa sementeryo. Mabagal kaming naglalakad hanggang sa huminto sa harapan ng puntod ni Gianna. Nang makita niya ang pangalan ng asawa niya na nakaukit sa lapida, ay tuluyan na siyang napaluhod. Mahigpit niyang hinawakan ng malamig na marmol. Gianna, patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Hindi ko nakitang paghihirap mo bilang asawa mo. Nabigo ako. Patawad. Tuluyan na siyang napahagulgol. Tahimik lamang akong nakatayo sa likuran niya habang pinagmamasan ng puntod ng kambal ko. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Unti-unti akong lumuhod sa tabi ni Julian at pareho kaming napaiyak sa harap ng puntod ng babaeng pareho naming mahal. Gianna, nandito na si ate. Nalaman na ng asawa mong totoo. Lumabas na ang katotohanan. Sa araw na yon, hindi lamang ang katotohanan ng tuluyang nabunyag. Nagsimula na rin ang pagbagsak ng mga taong walang awang sumira sa buhay ng aking kambal. Mabilis na lumipas ang isang taon matapos ang araw na tuluyang nabunyag ang lahat ng katotohanan. Napakaraming nangyari sa loob ng panahong yon. Hindi na muling nakabalik sa mansyon sila Doña Mercedes at Sabrina matapos silang paalisin ni Julian. Sa kabila ng maraming pakiusap ng kanyang ina't ng ilang kamag-anak nilang sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon, nanatiling matatag si Julian sa kanyang naging desisyon. Sinabi niyang hindi niya kayang patawarin ang mga taong nagtulak sa pinakamamahal niyang asawa na tuluyang mawalan ng pag-asang mabuhay. Unti-unti rin niyang pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa kanyang ina. Hindi na siya dumadalaw sa mga pagtitipon ng pamilya. At maging ang mga negosyo nilang magkasama noon ay tuluyan na niyang inihiwalay. Mas pinili niyang magsimula muli kaysa araw-araw na maalala ang mga taong sumira sa buhay ni Gianna. Samantala, ako naman ay hindi na umalis sa kumpanya ni Julian. Sa halip ginawa niya akong isa sa mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan sa isa sa pinakamalaki niyang negosyo. Nung una'y tumanggi pa ako dahil pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa ganong klase ng responsibilidad. Ngunit ipinakita niya sa akin ang buong tiwala niya. Isang araw magkatabi kaming naglalakad palabas ng conference room matapos ang isang business meeting. Napansin mo ba kung gaano ka kagaling humawak ng mga tao? Nakangiti niyang tanong. Napailing ako. Huwag mo nga akong bulahin.
Marami pa akong kailangang matutunan, ano? Hindi kita binobola. Noon pa man, napapansin ko ng talino mo. Hindi lang siguro nabigyan ng pagkakataon ng kakayahan mo. Kaya gusto kong tulungan kang mas lalo pang lumago. Napangiti ako ng malawak. Salamat sa tiwala ah. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Simula nang tinulungan mo akong pamahalaan ng kumpanyang to, mas gumaan ang trabaho ko. Natawa na lang ako sabay hawi ng buhok ko. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming naging mas malapit sa isa't isa. Mas madalas na kami magkasama sa mga business meetings. Kapag sabay kaming nagla-lunch, ay hindi lang trabaho ang pinag-uusapan namin. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay, sa pamilya, at maging sa masasayang alaala namin ni Gianna. Hindi ko rin namalayang 6 na buwan na palang lumipas nang bigla niya akong ligawan. Nung una, tahimik lamang niyang ipinapakita ang nararamdaman niya. Madalas niya akong ihatid pa uwi. Kapag alam niyang pagod ako ay siya mismong bumibili ng pagkain para sa akin. Kapag may mahahalagang okasyon, ay hindi nawawala mga bulaklak at maliliit na regalo. Isang gabi, seryoso niya akong kinausap. Gina, alam kong maaaring isipin ng iba na masyado pang maaga. Alam ko ring asawa ko dati ng kambal mo sa paningin ng maraming tao. Pero gusto kong maging tapat sa'yo. Matagal ko nang sinusubukang pigilan ng sarili ko pero hindi ko na kaya. Mahal na kita. Natigilan ako sa narinig. Julian, hindi kita hinihingian ng sagot ngayon. Gusto ko lang na malaman mo ang tunay kong nararamdaman. Kung kailangan kong maghintay, maghihintay ako. Hindi ko siya sinagot ng gabing yon. Hindi dahil wala akong nararamdaman. Kung hindi dahil sa tuwing susubukan kong buksan ang puso ko, ay naaalala ko si Gianna. Pakiramdam ko, gumagawa ako ng masama sa kapatid ko, na para bang inaagaw ko ang asawa niya. Kaya kahit patuloy niya akong nililigawan, ay patuloy ko ring inilalayo ang sarili ko. Hanggang sa isang hapon, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit ko sa aparador, may isang maliit na sobre ang nahulog mula sa loob ng isang lumang kahon. Napakunot ang noo ko. Hindi ko matanda ang nakita ko na yun noon. Nang tingnan kong harapan ng sobre, ay agad akong natigilan. Nakasulat doon ang pangalan ko gamit ang sulat kamay ni Gianna. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan yon. Ate Gina, kung nababasa mo ang liham na ito, may isang huling hiling ako sa'yo. Kilalang kilala kita. Alam kong kapag dumating ang araw na may nagmahal sa'yo, pipigilan mong sarili mo dahil iisipin mong nagkakasala ka sa akin. Pero sana wag mong gawin yun. Napaluha ako habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Alam kong mabuting tao si Julian. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa akin. Minahal niya ako ng buong puso. At alam kong gagawin rin niya sa'yo yun kapag dumating ang panahon. Kaya kung sakaling mahalin ka niya at maramdaman mong mahal mo rin siya, huwag mong pipigilan ang sarili mo. Hindi ako magagalit. Sa halip magiging masaya ako dahil ang 2 taong pinakamamahal ko sa buhay ay magkakaroon ng pagkakataong maging masaya. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo siya. Huwag mo siyang pababayaang mag-isa gaya ng nangyari sa akin. Mahal na mahal ko kayong 2. Hindi ko namalayang basang-basa na pala ng luha ang sulat. Mahigpit ko yung niyakap sa dibdib. Salamat. Salamat, Gianna. Kahit hanggang sa huli, inisip mo pa rin ang kaligayahan namin. Mula noon ay hindi ko na pinigilan ang sarili kong maramdaman ang unti-unting namumuong pagmamahal para kay Julian. 1 buwan pang lumipas. Kinagabihan ay sinundo niya ako sa opisina. Pagbukas ko ng pinto ng gusali, ay nakasandal siya sa kotse habang may hawak na isang maliit na bouquet ng puting rosas. Napangiti siya nang makita ko. Akala ko mapapa-overtime ka na naman eh. Maaga akong natapos ngayon. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang sumasakay. Secret. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating kami sa isang restaurant na nasa tabing dagat. Tahimik kaming naghapunan habang pinagmamasdan ng alon.
Paminsan-minsan, nagkukwento siya ng mga nakakatawang nangyari sa opisina kaya't hindi ko maiwasang matawa. Pagkatapos naming kumain ay sabay kaming umuwi. Habang pinagmamasdan ko ang mukha niyang nakatutok sa pagmamaneho, naalala ko ang sulat ni Gianna. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Julian, napalingon siya sa akin ng bahagya. Bakit? May bahagya siyang kaba sa mga mata. May sasabihin sana ako eh. Ano yun? Ngumiti ako habang pinipigilan ng mga luhang gustong pumatak. Naalala mo ba nung sinabi mong handa kang maghintay kahit gaano katagal bago kita sagutin? Tumango siya ng mabilis. Oo, at hanggang ngayon handa pa rin akong maghintay. Marahan kong hinawakan ng kamay niyang nasa kambyo. Hindi mo na kailangang maghintay. Napabagal ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Diretso akong tumingin sa kanya at ngumiti. Julian, sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Tumango ako habang tumutulo ang mga luha ko. Oo, hindi dahil gusto kong palitan sa Gianna. Walang makakapalit sa kanya. Pero gusto kong bigyan ng pagkakataon ng sarili kong maging masaya. At alam kong iyon din ang gusto niya para sa ating dalawa. Hindi na napigilan ni Julian ang mapangiti. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko at hinalikan yon. Maraming salamat, Gina. Pinapangako kong hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, Gina. Mahal na mahal din kita, Julian. Habang nagpapatuloy ang sasakyan sa tahimik na kalsada, ay napatingala ako sa kalangitan. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming sakit na pinagdaanan namin, naramdaman kong marahil ay nakangiti na rin si Gianna habang pinagmamasdan kaming dalawa mula sa itaas. Dumaan pa ang mga buwan, mas lalong naging masaya ang pagsasama namin. Hanggang sa isang araw, dinalaw kami ng mama niya at kapatid. Humingi sila ng tawad sa akin pati na kay Julian. Pinatawad ko naman sila para wala nang sama ng loob pero hindi na kami nakipag-close pa sa kanila. Payapa na ang buhay namin at ayaw na naming magambala pa. Dahil may mga pagkakataong kaya nating magpatawad ngunit ang ginawa nila sa atin, hindi agad-agad makakalimutan. Wakas!